sa another vlog. Okay, ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit ako ng fuel filter ng Toyota Vios. Ayan, so ito po yan. Diretsuhan na, wala nang paligoy-ligoy pa. Naglagay lang po ako ng sapin para yung alikabok hindi mapunta sa mating. So yung fuel filter po nito nandito sa loob ng upuan na to. Kaya tatanggalin mo talaga ito. Yung upuan madali na naman tanggalin. Dito nakakawit lang to dito. Ayan, nakakawit lang yan dyan. Pero meron siyang ano dito. Ayan, screwdriver yung pang sundot niyan, dalawa lang dito at saka doon sa kabilang dulo. Yan, pupush lang nito. Flat screw. Ayan. Ito na yan siya. Yan. Ang fuel filter ay nandito sa loob nito. Kaya kakalasin natin yan. Okay, so ito yung papalit natin. Binili ko ito sa Banawe 480. Mukhang 180 pero 480 po ito. Ang nasa loob niyan, nakakabit pa. Sigurado akong madumi na yan kasi nga 2019 pa nung huli ako nagpalit. So matagal din ako nakahanap nito. Kasi mayroon pong mga ano nito na kasama na assembly. Kasama po yung case. Ito po, hindi mo naman natin kailangan palitan yung case. Ito lang ang kailangan natin, yung parang sponge. Ayan, so para palitan natin, kailangan baklasin ito. Yan, sa loob niyan, nandyan yung fuel filter. Gagamitan ko ng special tools. Ito po ay ginawa ko lang. Meron naman sigurong nabibili yan sa online. Pero ito po ginawa ko lang para meron akong pangbukas. Yan, tatanggalin ko na po siya. Sungkitin ko lang ito ng screwdriver. Kasi ang ano lang naman ito ay alkitran, parang pandikit lang. Ayan. Para hindi sumingaw yung amoy sa tangke, may pandikit. Ito po yun. Yan, so bago tanggalin yung socket dito, ayan, yung socket na yan, kailangan po matanggal muna yung baterya. Dito po panigurado lang naman na hindi mag-check engine. Para kung sakali, ano man ang ano, hindi ka magkakaroon ng problema pag nagbalik. Yan. So isa lang ang tinanggal ko, yung negative lang, ito sa battery. Para talagang sigurado na hindi magka-aberya pagbalik. Para wala pong check engine. Yan, inalis ko na siya. Ito po, screw lang ang pinangano ko nito. Ayan, ito yung loob. Ngayon, ito yung socket. Yan. Ito yung socket. Ayan, so ito ibubuka lang siya. Yan. Kasi nakasuksok siya dito eh. Baliktad po ito. Ang ibang clip pinipindot pa ganito. Ito naman po, pabukang ganyan para kumalas siya sa pagkakalak dito. Ayan, so natanggal na natin to. Ayan, ayan nilagay ko dyan. Ito po yung ano, line ng mga gasolina. Okay, so aalisin natin tong tatlo kasi itong takip babaklasin natin. Ayan, okay, so kailangan po dito matanggal to lahat para maano natin, makalas. Okay, so ito, meron lang po itong plastic na lock ito. Ayan. Ayan. So pagka ano na yan, lock lang yan. Maaalis siya yung hose na to pagka natanggal tong lock na to. Para siyang U-shape. Ayan. Yan. So ito yung lock. Ito yung naglalak dito sa ano na to para wag kumalas. Pag naalis na yan, tatanggal na. So ayan, pag naalis na yung lock, ito, hihilahin lang po ito. Ayan, so may mga tumatapon-tapon yan na gasolina. Dito naman po hindi siya magkakapalit kasi magkakaiba yung itsura. Kaya pwede yan ano, igilid lang dito sa kabila. Yan. So ito naman mga naka-clip. Clip ito, tapos ito may screw. Ayan, so tanggalin ko na to. Medyo matigas na siya. Yan, alis na yung lock. Ito naman yung hose. Okay, so yan, natanggal na siya. So gilid natin to. Kasi ang ano natin dyan, para pagka pinihit ito, hindi siya sasabit. Okay, so dito pa lang, kitang-kita na talagang madumi ang ano nito. Kasi sa tagal na panahon na hindi pinapalitan, kitang-kita din dito na walang galaw. So, naglagay lang ako ng balde para may paglalagyan sa filter na galing sa loob. Dito po, ginawa ko to improvise. Kasi mahirap pihitin. Medyo matigas. Ayan. So pipihitin ko siya. Ayan.
Ayan, so natanggal na yung lock. Ito po yung lock niya. Ayan. Kung mapapansin, may trade po. Ayan. Ito yung lock. Ito, wala nang ano yan, mahuhugot na yan pataas. Okay. So, sa pag-angat, ingat lang po ha kasi yung floater niya. Yan. Ayan yan siya. Patuluin muna. Yan. Yan yung floater niya, yung kulay itim. Yan. Talaga pag walang cameraman, talagang tiyagaan. Yan. Ingat po sa pag-angat nito. O, ayan. Ito ang floater niya. Yan. So, na-pull out na. Kaya meron akong balde. Kasi dito ko siya ilalagay. Para hindi po matuluan yung makina. Ay, yung upuan. Hindi matuluan ng flooring. Ayan, dyan lang siya sa loob ng balde. So, yun yung tangke. 2017, nung masiraan ako nito, 1 year old pa lang siya. Ang sabi ay 36,000 yung assembly nito. Pero ang ginawa ko, dahil wala naman ako noon, naguhulog pa ako nito, kaya kung namalayan, ito lang palang problema. At ito, dito po may bomba dyan na maliit. Pag barado yan, hindi talaga umaandar ang ano. Aandar pero hard starting. Ito, naaalis lang din yan ito. Nakakakalas yan siya. Pero ito ang kaanoin natin. Check ko na rin ito. Ayan, so ito siya. Okay. So, ito yung luma. Ito yung nakakabit doon. Ito yung bago. Ang layo ng kulay. Kung titingnan mo, talagang grabe na siya kaitim. Kasi, 4 years na hindi ko siya napapalitan. Ayan, kitang-kita na yung dumi. Medyo may kahirapan kasi magpalit. Tsaka, kailangan talagang magbigay ka ng oras. Pero, kaya naman. Kung talagang gusto mong mag-DIY, kaya talaga. Ayan. Nung nakaraan, ang nasira sa akin yung nung ito. Pero, pinalitan ko nito. Hindi naman pala. Mahirap din mag-umasa ka sa mga computer ng mga shop. Kasi sila, hindi nila na-check yung bawat parts. Ang ginagawa nila buuhan. Kaya napakamahal. Okay, so ginawa ko, ito lang pala ang problema. Nilagyan ko lang ng pantanggal ng bara. So okay ulit, palit ako ng palit nito. Okay, so papalitan ko na siya. Ayan. Okay, so ito yung clip. Yan. Tanggal na. Ito siya. Filter sponge ang tawag nila. Pero nakalagay naman dito, fuel pump filter. So ito yung gagamitin ko, ikakabit ko dito. Makapal nung matagal na, pero nung bago manipis lang. Ayan, so ito siya. So ito ngayon yung ilalagay ko dito. Pareho naman sila. Parehong butas. Sa malaki, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So pareho sila. So ibig sabihin, pang Superman talaga ito, pang Toyota Vios talaga ito na 2016 model. Yan, so ikakabit ko na siya. Dito sa pagkabit, hindi ka rin maliligaw. Kasi kung anong design na to, yun din ang design sa ito. Yung bawat butas. Kaya pagka mali ang lagay mo, hindi siya papasok kasi susoksok yung mga to dito sa butas na to. Ayan, so kung anong design ng mga ano na yan, doon lang din igagawaan mo yung butas. So, tumunog na. Pag tumunog yun na yun. Ayan, kung kung tititigan nyo, nakapasok na yung butas na to doon sa malaki. Tapos saka ganyan ng design niya. Ayan. So, ito yung luma, layo ng diferensya. Ito yung bago. Ayan, so nilinis ko muna to. Ito yung lock. Ayan. So, nilinis ko muna siya bago ibalik. Ayan. So, ito naman po ay ano lang, dry cleaning lang. Kasi hindi pwedeng basain ang mga ano na to eh. So, dry cleaning lang tayo. Kasi grabe yung dumi niya eh. Ayan. So, pagkatapos nito,
pwede na natin ibalik. Sisiguraduhin lang na malilinis ang mga to kasi pag saksak mo ng hose, ano yan, pwede kasi siyang mauna bago yung gasolina. So dapat yung mga yan malinis na malinis bago isalpak yung hose. Maganda kung mayroong pambuga yung hangin kasi yung mga ganyan sa loob ng mga ganyan pwede mong bugahan. Ayan. Okay. So ayan na siya. Okay, so malinis na siya. Ayan. Ito yung kanyang lock. Ayan, so pwede na natin yan ibalik. Babalik ko na siya. Ayan. Yun. Ibabalik ko na siya dyan. Okay, so bago natin ikasayan, check muna natin yung mga hose. Ito. Okay. So, sa pagbalik po, mayroon dito goma. Yan. Dapat po yung goma na to, ayun siya oh. Dapat yung goma na to nakalapat talaga sa kanya dyan. Dahil kung hindi, sisingaw yung gasolina. Pwedeng malanghap yan sa loob ng sasakyan mo. Okay, so babalik na natin. Sa baba lang itong floater. Yan. Kunting push lang. Yan. Okay, so yan na siya. Ganyan ang kanyang position. Yan. So dapat po talaga nakaupo to ng maayos. Hindi umaalog. Kasi pag umaalog po yan, ibig sabihin hindi pa siya nakasentro. Yan. Ayan na yan siya. So, yung hose, ito, babalik na natin. Yan. At, tabi na natin kasi hindi natin po yan pwede ikabit hanggat hindi natin na ilalagay yung lock. Ito. So, ito muna bago yung hose. Okay, so sa pagbalik kailangan po sinecheck yung clearance nito kasi hindi mo makikita kung pantay o hindi yung trade ng pagpasok. Kung pagpasok kailangan kung anong taas nito, yun din ang taas dito kasi para malaman mo na nakalapat talaga siya, sakto sa trade. Dahil kung hindi sakto po sa trade yan, hindi mo rin ito mapipihit. Yan, so nakita ko naman na sakto na yung ano niya, kumagat na yung trade, higpitan ko na siya. Yan, mahigpit na siya. Yan, so mahigpit na siya. Ang gagawin natin, babalik na natin yung hose. Ito munang maliit na to. Okay. Ayan. Okay, yung mga clip hindi po pwedeng hindi ito may babalik ng maayos dahil baka mamaya magkaroon ng singaw yung hose. Kasi po parang mayroon siyang vacuum. Pag may singaw, baka hindi rin siya makahigop ng gas. Yan. Ito naman yung return. Ayan. Ayan, so mahigpit na to. And then, ito na lang na isa. Ito naman ay, ito yung lock. Salpak muna, tapos ito. Eksakto lang to. Kaya dapat nakapasok sa butas kasi lock yan nito para hindi mahugot. Pagka ganyan, nakalock na, tulak na lang po sa ng screwdriver. Yan.
Ayan, so ayan. So nakalak na siya. Nakalak na to, nakalak na ito. Then nakalak na rin ito. Okay, so yung sakit na lang ng fuel pump kakabit natin. Yan. So dito ingatan lang na wag malaglag doon sa ibabaw ng tangke. Makukuha mo rin naman kaya lang mahirapan ka kasi sisilip-silipin mo pa. Kaya ingatan mo lang dito pagka hinawakan. Kung mayroon ka naman long nose, pwede. Pero kung wala naman, ingatan mo lang, flat screw lang, maalis din naman siya. Yan, sila halagay ko na yung takip kasi nandito yung kanyang sakit. So yan, ito yung sakit. Yung silyo, ito po. Yan, mayroon din naman yan dito. Huwag lang tanggalin kasi yan ang magbibigay protection para huwag mangamoy gasolina sa loob ng sasakyan. Yan, ito siya. Tsaka ito na rin ang magsisilbing lock dito para hindi siya, yung sisilbing lock para hindi siya makalas. Okay, so kabit na natin. Yan. So dito siguraduhin na hindi siya mahuhugot. Baka mamaya hindi pa pala nakasalpak ng maayos. Pag nag-on ka ng makina, hindi pala siya gagana. Magkakalas ka ulit. Yan, so ito, yung marka na yan, yan yung nakalagay dyan. Para yun talaga yung center niya. Yan. So yun na siya. Diin lang. Okay, yan. Silyado na siya. Ayan, so para malaman natin kung tama ang gawa natin, kailangan natin i-test yung makina. Kasi kung hindi tama ang kabit natin, hindi rin siya andar. Kasi hindi magpapump yung fuel pump. Walang tatakbong gasolina papunta sa makina kung may problema yung pagkabit natin. Okay, so kabit ko muna yung tinanggal natin na negative na terminal. Kasi para, ito po ha, kung meron kayong tamang tools na huwag niyo akong gayahin na naka-plies lang. Kasi mas maganda pagka tamang plies, mahigpitan mo ng maayos. Sa akin naman, tansyado ko siya. Kasi pagka hindi tama yung pagkabit nito, pag maluwag yan diyan, magkakarga ang battery. Pwede ka malubat sa biyahe niyan. Ayan, so start ko na siya. Ayan. Malalaman yan kung merong gasolina. Ayan. Tumutunog po, ayan. Gumagalaw. O ibig sabihin, ayan, malamig tsaka gumagalaw. Ibig sabihin, tumatakbo yung gasolina dito. Ayan, so para sigurado, mga 2 to 3 minutes o 5 minutes pagkaano mo, para malaman mo talaga na tama ang kabit. Kasi kung meron pang gasolina dito sa kanya na nakastock, pagka hindi tama ang kabit doon, mauubos. Pag naubos yun dito at hindi tama ang ginawa mo, mamamatay ang makina dahil walang gasolina. Ayan, so far maganda naman. Ayan, kung papansinin, napakaganda ng tunog ng ang andar niya. Kasi po kaka-change oil ko lang din. Hindi ko po siya pinapabayaan pagdating sa langis kasi nandyan po talaga ang buhay ng makina. Fully synthetic ako lagi kung mag-load. Ayan, so okay naman siya. Wala akong narinig na pumapalya-palya. So ibig sabihin, tama ang kabit natin. Ayan, so pwede ko na siyang ibalik. Ayan, so tatakpan ko na siya. Punasan ko muna. So, sa paggawa po ng sasakyan talagang kailangan lang din matyaga ka dahil kung hindi, pag nahirapan ka, titigil ka na. Tiyagaan lang, malaking tipid din kasi pupunta ka sa mga shop, tapos pipila ka. Kung hindi man, iiwan mo sasakyan mo. Mahal na nga ang singil, nakapila ka, bukod doon, mahal pambayad. Samantala pag ikaw ang gagawa, pag libre ang oras mo, bigyan mo ng oras, madali kang makakatapos kung tututukan mo talaga siya. So, babalik ko na yung upuan niya. Kaya dito sa upuan, ito lang yung nakakawit. Ayan oh. Nakakawit yung kapareho nun. Ito oh, may kalawit. Diyan inilalagay yung bilog ng upuan. Yung lock ito. So diyan siya kakawit. Yan, so pag nagpasok nito, pag nagbalik ng upuan, dapat palusutin ito sa mga butas dyan. Kasi pag hindi mo pinalusot yan, hindi mo rin may ilalapat itong upuan. Pagka ganyan, nalabas na to, ibig sabihin yan, pasok na siya. Tsaka itindig ito. Upuan, tindig. Tapos dito yung lock, dukutin. Pag nakakalawit na yung lock, okay na siya. Pwede mo na dito idiin. Yun. Ayan. So, nag-lock na siya. Ayan. Ayan. Okay na. Naglagay lang ako ng sapin para hindumi. Ayan. Okay na siya. So, check natin dito sa unahan kung may ano ba yung andar. Ayan. So, umandar pa rin. Ibig sabihin, tama po ang kabit natin. Okay na siya. So,
Ganun po magpalit ng fuel filter. Madali lang, kailangan lang makabili ka ng pamalit. Kasi ito naman matagal-tagal din naman bago masira. Kailangan nun kasi din, dahil pag hindi mo ito pinalitan, pag nagka-problema ng ano yan, magbabara yan. Pag nagbara, magpapalya-palya ang makina mo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Paki-like lang po at paki-subscribe para lumago po yung channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless.